Para sa motor na NMAX at Aerox na kumukurap yung panel display kapag pinapush start, minsan lumalabas yung error 12, minsan naman wala. At kapag pinapaandar, hirap mag-start yung makina. Ang ginawa ng may-ari ng motor, naglagay siya ng bagong battery. Umandar nga yung motor at nawala yung error 12. Pero ang problema kapag umandar na, namamatay ang makina ng motor. So, tanggalin natin mga boss yung kanyang jump start. Okay, so namatay. Ito yung problema, sir. Okay, so namatay mga boss, no? Nakita nyo? Namatay siya, umandar. Matagal naman siguro, 5 seconds, 10 seconds. Tapos, namatay ulit siya. So, pandarin natin ulit. Kala ko tutuloy na eh. Okay. So start natin ulit mga boss. Ayan o. Ma-under siya. So tanggalin natin yung jump start. So ayun. Namamatay talaga siya mga boss. Kapag ganito ang problema ng motor mo, NMAX, Aerox, ito lang ang mga dapat gawin. At alam ko, maraming nakakaranas nito sa inyo. Bago pa man tayo pumunta sa Lemery, ipapakita ko muna sa inyo ang tanyag na lugar na dinadayo dito sa Cavite. Walang iba kundi ang Tagaytay City. Dito nga sa itaas matatanaw natin ang ilang mga bayan ng Batangas. Masisilayan mo rin dito ang maliit pero isa sa mga aktibong bulkan dito sa Pilipinas. Ito nga ang Taal. Sa bahaging bundok na yan, dyan tayo dadaan. At dito natin matatagpuan ang isa sa mga tourist attraction ng Lemery. Walang iba, eto nga ang Fantasy World. Sayang nga lang kasi hanggang sa ngayon sarado pa ito sa publiko. Matapos ang 1.5 oras ng biyahe, narating ko rin ang pin location ni Bossing. Silipin muna natin dito sa kanyang display, sa panel. Okay, silipin natin mga boss. So wala siyang error 12 sa ngayon, ano mga boss, no? Wala tayong nakikitang error 12. Pero kapag pinapush start natin, ito ang mangyayari sa kanyang motor, sa kanyang display. Okay? So pakinggan natin yung kanyang relay. So gumagana naman mga boss. So kapag ito yung problema ng motor nyo, tulad ng Aerox mga boss, una nating titingnan yung kanyang battery kasi kumukurap. Kumukurap mga boss. Basic muna tayo. So kapag lobat, i-charge natin. Kapag napuno, subukan natin paandarin, okay? Sa mga ganitong problema mga boss sa Aerox, may dalawa tayong tinitingnan kapag pinupush start. Kapag nagpush start kayo dito mga boss at yung magneto ayaw tumuloy, ayaw umikot, ayaw mag 360 degrees, ang sira niyan, stator, putol, or mayroong lost connection or kaya nasunog. Kapag nagpush start naman tayo, umiikot yung magneto, tapos ayaw pa rin mag-start, umiikot ang sira niyan, CKP sensor. Pero, hindi ibig sabihin nun, kapag ganun yung nangyari sa pyesa or sa motor, magpapalit na agad kayo ng pyesa. Dapat aalamin muna natin, okay? So mga boss, na-access natin yung battery ng Aerox, So, babasahan natin mga boss kung ilang voltahe na lang yung meron itong battery na to. Positive probe to positive ng battery. Negative probe to negative ng battery mga boss. So, ito yung reading 11.7. Okay. So, ang gagawin natin dito ngayon mga boss, i-charge natin yung battery kasi napakalobat, 11.7. So, bago natin i-charge, mag-jump start muna tayo kasi may dala tayong jump start mga boss. Kung sakali mga lobat yung mga motor, pwedeng paandarin kahit lobat through jump start. So, gagawin natin yan. Kapag umandar mga boss, ibig sabihin, battery lang talaga yung problema. Kapag hindi, babaklasin natin yung kaha, babaklasin natin yung cover ng magneto, titingnan natin kung ano yung ikot doon sa loob. Kung tumutuloy ba o hindi. So, jump start muna natin mga boss, kunin natin yung piyasa. So mga boss, ito na yung jump start natin. Kung sakaling wala kayong ganito mga boss, pwede naman kayong gumamit ng isang battery, okay? I-connect nyo lang yung dalawang battery, positive to positive, negative to negative, tapos push start. Kapag drain lang yung battery nyo, aandar na yun. Kung sakaling may problema,
aside doon sa battery, hindi pa rin talaga aandar yung motor. So gawin natin ito mga boss. Pinaka basic muna tayo. Jump start natin, positive to positive ng jump start. Salpak natin dito. Okay, yan. And then negative mga boss. Okay. So ngayon subukan natin paandarin kung aandar na nga ba yung ating motor, yung Aerox na to. Okay. So start natin. So tanggalin natin mga boss yung kanyang jump start. Okay. So namatay. Ito yung problema, sir. Okay, so namatay mga boss, no, nakita nyo. Namatay siya, umandar. Matagal naman siguro ilang 5 seconds, 10 seconds. Tapos namatay ulit siya. So pandarin natin ulit. Kala ko tutuloy na eh. Okay. So start natin ulit mga boss. Ayan o, maandar siya. So tanggalin natin yung jump start. So ayun, namamatay talaga siya mga boss. Okay, so tumutuloy naman siya, no? Tumutuloy naman siya. Okay, umiikot naman yung kanyang magneto. Tapos wala namang check engine. Kaya mga boss, walang check engine, ano? Pwedeng may problema dito mga boss, yung kanyang fuel pump. Mahina yung buga ng kanyang fuel, gasolina. Pwede rin kuryente mga boss, or kaya naman marumi yung kanyang stator, kaya hirap yung makina. So buksan natin yung gilid mga boss, expose natin yung wiring. Doon muna tayo mag-focus sa wirings. Okay, tara. So subukan muna natin alisin yung Y-connect mga boss. Unplug muna natin, ha? Okay, ayan. Tapos start natin ulit. Okay. Kung tutuloy na ba to? Ayaw na. Okay. So namamatay talaga siya mga bossing. Okay. So baklasin natin yung kaha dito sa bandang kanan para ma-expose natin yung wiring. Alright. Ayan mga boss, so habang ginagawa natin yung motor, binubuksan natin yung gilid, inaalis natin yung kaha, i-charge muna natin yung battery niya kasi lobat. Ngayon, kung sakaling hindi umandar ang makina ng motor, silipin nyo ang ikot ng magneto. Kapag pinupustart nyo ayaw umikot yung magneto, possible ang masira stator, sunog yung connector, or kaya naman sunog yung coil. Kapag umikot naman at ayaw pa rin umandar, possible CKP sensor. So actually umiikot talaga siya, no? Saan namamatay mga boss? Una nating silipin mga boss yung connector ng stator. Kung hindi ba ito sunog hanggang sa ECU. Kung walang problema sa fuel pump na tayo pupunta, aalamin natin doon kung tumatagos yung gasolina palabas ng injector. Kapag walang problema, rekta na tayo sa ignition coil. I-check nyo mabuti yung dalawang wire. Kung yung orange ay may contact papuntang ECU. At kung may supply na positive, yung brown wire galing susian. At higit sa lahat, dapat tumatagos yung kuryente galing ignition coil papuntang spark plug cap at spark plug. Kasi kung wala or kaya naman mahina, palyado talaga ang andar ng motor. So yan mga boss, mapapansin din naman natin sa socket ng stator, wala namang sunog, clear na clear. Ayun. Ayan mga boss, kabila wala rin. Ganoon din dito sa socket ng ECU mga boss. Okay, so ayan. Kahit silipin nyo pa yung dyan sa ECU mga boss yung pin, di ba? Wala yan mga boss. So mga boss, sa basic troubleshooting, kapag ganito yung problema, isa sa mga dahilan itong kanyang ignition coil, yung wirings, minsan naman spark plug, or minsan naman talaga spark plug cap.
So dito mga boss, inalis ko yung spark plug cap nya. Kung mapapansin nyo, napakaraming kalawang sa loob. Sukin natin. Pakita ko sa inyo. Ayun oh. Kalawang mga boss. Ayun. Ito siya. Napasukan ng kalawang mga bossing. Ayun oh. Oh. Yan. Palit tayo sir. Palit tayo. So tanggalin natin mga bossing. So ito. Wala nang problema yung kanyang coil. Ano? Ganda pa oh. So check natin yung spark plug. Yung mga boss kung may problema or wala. So ito. Ayun oh. Kalawang talaga sa loob. Check natin yung spark plug kung may damage. Yun. Mga boss. Ito rin yung dahilan. Oh. Okay. NJK. So medyo mataas na yung kanyang kontil mga boss sa labasan ng kuryente. Ano? Dito sa yung pinakagitna at saka ito. Medyo may gap na sila. And so 2 years na rin kasi itong motor na to. Ilang odo na ito sir? 20 pa lang, bata pa. Magpapalit na rin tayo mga boss. Dito naman mga boss, dito sa kanyang magneto, linisan natin yan. Alisin natin yung kalawang. Pinturahan na rin natin. Tapos kasama yung kanyang stator, linisin natin mga boss. Ito nga ang itsura ng kanyang magneto nung binaklas ko. Kinakapitan ng makakapal na kalawang. At ganun din dito sa kanyang stator. Kaya naman sa karamihan, ito ang nagiging dahilan kung bakit lumalabas ang error 12. Matapos nga ang mga ilang oras ng pagkukuskus dito sa stator, napalabas ko rin ang pinakabakal nito. Malayong malayo yung itsura kumpara kanina. Sinunod ko tanggalin ang mga kalawang ng magneto. Dito nga ako medyo nahirapan dahil halos kainin na nga ito ng mga kalawang. Hindi nga ito maiiwasan dahil sa lugar na ito, tabi sila ng karagatan. Mga bossing, linisan mo na itong gilid niya. Bago natin ibalik yung stator. Bago ko nga ikabit yung stator dito, nilinisan ko muna yung gilid para kahit papaano magsipagtanggalan yung mga kumakapit na kalawang. Ito naman yung spark plug na ipapalit natin dun sa luma. Matapos ko maikabit ang spark plug, ang sunod kong ibabalik itong stator. Medyo may kahirapan ang ganitong serbisyo kasi mano-mano. Pero worth it naman kasi mahal ko yung ginagawa ko. Matapos ko maibalik yung spark plug at stator, sinunod ko ng pinturahan itong magneto. Okay mga boss, ito yung papalitan natin na spark plug cap. Tapos, ito yung bago. Ayan mga boss, pang Honda. Ang gagawin natin dito mga boss, bago natin isalpak, babasahan natin ng resistance. Dapat pumalo to ng 5 ohms. Negative probe mga boss ng ating multimeter sa kabilang dulo ng spark plug cap. Tapos yung positive probe dito sa labasan ng power. Ayan. Okay, dapat 5. Sir? ito. Ayan. 5 ohms mga boss. So naka-automatic kasi yung ating multimeter mga boss. Automatic siya kaya ganyan yung resistance na binabato niya. Okay, so yun yung mga boss. Ibig sabihin itong spark plug cap na to, may resistor ito sa loob. So isalpakan natin to sa motor mga boss. So yun mga boss, sasalpak na natin tong kanyang magneto. Okay.
So yung mga boss, nakakabit na natin. Okay, testingin na natin to mga boss. So basahan muna natin ng voltahe itong battery mga boss kung ilan yung inaabot. So 12.1 yung battery mga boss. Kayang-kaya na to paanda rin. Okay. So kanina umaandar siya pero namamatay, hindi ito tumutuloy. So ngayon mga boss, testingin na natin. Okay. On natin. Ito na mga boss. Right. Tuloy-tuloy na. Okay. So yun mga boss, bago natin iwanan tong motor, double check natin kung nag-charge ba ito. So monitor natin yung voltahe ng battery mga boss. 13.2 3 4 5. Dapat tumaas na yung mga boss. Pwede pa rin ba ako sir, pa-revolution? So 13.9, sige pa sir. 14. Okay. So sa ngayon nasa 13.5 siya, 13.4 naglalaro. So dito sa kanyang voltahe, paset nga ako sir sa volt niya. Yan, 13.6 mga boss. Okay, tapos dito sa battery. So, tugma naman mga boss. So, gamitin mo na to sir para mag-charge yung motor mo. Ayan. So mga boss, wala naman problema sa kanyang charging. Tumataas naman pag nire-rev. This is it. Susubukan ni Idol. Yes sir, kung wala na bang problema tong motor na to. Ayan o. Road test. Ayan. Okay. Okay na, boss. Stay mo daw, sir. Oh. Iyon, oh. Ano, sir? Okay? Okay na, boss. Okay. Alright.